Sa isang liblib na bayan, matatagpuan ang isang lumang bahay na nagtaglay ng mga kababalaghan at misteryo na nagpapalibot sa kanyang mga pader. Ang bahay na ito ay naglalaman ng mga kwento ng mga anino, mga kakaibang pangyayari, at mga di matutukoy na enerhiya na nagdulot ng takot at pag-aalab sa mga taong nakarinig at nakaranas nito. Sa bawat paglipas ng panahon, ang mga kwentong ito ay nagdagdag ng kulay at personalidad sa lugar, nagiging sentro ng pansin para sa mga nagnanais na alamin ang mga sikreto at lihim ng lumang bahay. Sa paglalakbay sa mga kwento ng kababalaghan sa lumang bahay, masisilayan natin ang ugnayan ng kasaysayan, kultura, at kababalaghan na nagbibigay buhay sa mga alaala ng nakaraan at nagpapatuloy na nagbibigay kulay sa mga gabi ng mga tao sa bayan. Ito ang kwento ng kababalaghan sa lumang bahay. Sa isang maliit at lumang bahay na matatagpuan sa isang liblib na probinsya, may isang kwento ng kababalaghan na patuloy na nakakapagtakot sa mga tao. Ayon sa mga lokal, ang bahay daw na iyon ay dating tahanan ng isang mayamang pamilya noong mga unang panahon. Ngunit isang trahedya ang naganap na nagdulot ng malupit na kamatayan sa pamilyang iyon. Sa gabi ng aming kwento, isang ulan bagyo ang bumabayo sa buong lugar. Ang kahabagan ng kidlat at kulog ay nagdulot ng takot sa mga taga roon. Sa gitna ng pag-ulan, isang malakas na kaluskos ang narinig mula sa lumang bahay. Sabi ng mga nakarinig, parang mayroong umiikot na kaluluwa sa loob ng bahay na tila ba hindi makalaya. Si Mangguan, isa sa mga mangingisda sa lugar, ay napadaan sa harap ng lumang bahay noong gabing iyon. Naramdaman niyang may kakaibang presensya sa loob ng bahay, ngunit sa kabila ng kanyang takot, nagpasya siyang pasukin ito para alamin ang katotohanan. Binuksan niya ang pinto ng tahimik at pumasok sa loob. Nang makapasok siya, bigla siyang napaso ng malamig na hangin. Marahil ay dulot ito ng malupit na pag-ulan. Habang naglalakad siya sa loob ng bahay, napansin niya ang mga pinturang naglalaho na parang nagpapahiwatig ng mga alaalang hindi maikakalimutan. Nang makarating siya sa kwarto ng mga may-ari ng bahay, bigla siyang napahinto. Sa may tabi ng lumang kama ay may makapal na usok na pumapalibot sa isang dilaw na ilaw. Sa loob ng usok, napagtanto ni Mangguan na may mga anino ng mga taong nag-aalab ang galit at lungkot. Nais niyang lumabas ng kwarto, ngunit parang may humahadlang sa kanya. Nang biglang maglaho ang usok, napagtanto ni Mangguan na nariyan na sa harap niya ang mga anino ng pamilyang namatay. Mga mata na puno ng pagkasipayo at pag-asa, mga kamay na pilit humahawak sa kanya. Tila ba sila'y nangangailangan ng tulong, ngunit wala siyang ideya kung paano. Nang muling maglaho ang mga anino, bigla na lamang napalibutan si Mangguan ng katahimikan. Sa pagkakataong iyon, napagtanto niyang ang lumang bahay ay patuloy na tinutubuan ng mga alaala ng nakaraan. Matapos ang kakaibang karanasan na iyon, inilabas niya ang kanyang mga kwento sa mga tao sa bayan. Naging simula ito ng iba't ibang mga kwento ng mga taga roon tungkol sa mga misteryosong kaganapan sa lumang bahay. Sa mga sumunod na buwan, ang mga kwentong may kaugnayan sa lumang bahay ay lalo pang lumaganap sa buong bayan. Ang mga tao ay mas naging interesado sa mga kaganapang misteryoso na konektado sa bahay na iyon. Marami ang nagtangkang pumasok sa bahay upang suriin ang kanilang sariling mga teorya at upang hanapin ang mga palatandaan ng mga nagdaang kaganapan. May mga kwento rin na kumalat tungkol sa mga taong paminsang nakakita ng mga anino na lumalabas mula sa lumang bahay. Isa-isa nilang inilahad ang kanilang mga karanasan, kung paano sila nagulat sa biglaang pag-appear ng mga kaluluwang iyon at kung paano sila nagugulat sa pagkawala ng mga ito isang gabi. May grupo ng mga kabataan ang naisipang gawin pampalakasan ang bahay. Dahil sa kanilang kalakasan ng loob at pagkagusto sa mga kakaibang karanasan, nagdesisyon silang magdala ng mga kamera at iba't ibang kasangkapan para subukan ang kanilang kapalaran sa lumang bahay. Sa simula, ang kanilang pagtambay sa bahay ay puno ng kasiyahan at katuwaan. Nagkwentuhan sila, kumain at nagtawanan. Subalit, habang papalapit na ang hating gabi, naramdaman nilang mayroong kakaibang kuryente sa hangin. Nag-iba ang tono ng kanilang mga kwentuhan at naging mas tahimik sila habang inaantabayanan ang anumang hindi inaasahang mangyayari. Bigla, nagsimulang mag-ikot ang mga ilaw sa buong bahay na parang mayroong hindi nakikitang kamay na nag-a-adjust sa mga switch. Naramdaman din ng mga kabataan ang malamig na hangin,
na tila ba may naglalakad na diwa sa paligid nila. Nagulat silang lahat nang biglang magbukas ang mga pinto at bintana ng bahay ng sabay-sabay na nagdulot ng malakas na hangin na nagpabilis ng kanilang puso. Tumakbo sila palabas ng bahay, bit-bit ang kanilang mga kamera at takbo ng takbo hanggang sa makarating sa bahay ng isa sa kanilang mga kaibigan. Nang tingnan nila ang mga litrato na kanilang nakuha, napagtanto nilang may mga misteryosong anino at mga tila bahagyang imahe na hindi makita ng kanilang mga mata ng personal. Sa paglipas ng panahon, ang lumang bahay ay naging isang popular na destinasyon para sa mga taong naghahanap ng mga kakaibang karanasan at mga adventure. Marami ang naglalakbay mula sa malalayong lugar upang personal na masilayan ang mga misteryosong kaganapan sa bahay na iyon. Dahil dito, naging isang tourist attraction ito sa bayan, bagamat may kasamang pag-aalala mula sa mga lokal na taga roon na baka ito'y magdulot ng mga di inaasahang kaganapan. Isang araw, isang grupo ng paranormal investigators ang dumating sa bayan upang suriin ang lumang bahay. Gamit ang mga advanced na teknolohiya at mga instrumento, sinubukan nilang tukuyin ang mga hindi maipaliwanag na enerhiya sa loob ng bahay. Matapos ang ilang gabi ng pananaliksik, natagpuan nila ang mga markadong lugar kung saan mas malakas ang mga paranormal na aktibidad. Sa kanilang mga ulat, sinabi ng mga mananaliksik na tila ba may mga umiikot na hindi maipaliwanag na enerhiya sa ilang mga kwarto at may mga sensor na biglang umiilaw kahit walang nakatrigger nito. Nakakuha rin sila ng mga ebidensyang tunog na hindi naririnig ng karaniwang pandinig, pati na rin mga shadow na tila mga anino na naglalakad sa mga pader. Ang kanilang ulat ay nagdulot ng mas malaking interes sa lumang bahay. Marami ang naging curious na malaman ang mga resulta ng paranormal investigation at muling nabuhay ang mga kwentong kababalaghan sa paligid ng lugar. May mga grupong nagtangkang makipag-ugnayan sa mga kaluluwa, kung ito man ay totoo, at may mga nagtangkang magdala ng mga relihiyosong leader upang linisin ang bahay sa mga hindi makabuluhang enerhiya. Habang patuloy ang pagtuklas sa mga misteryo ng lumang bahay, isang grupo ng mga historiador at archaeologist ang nagpasyang suriin ang mga dokumento mula sa nakaraan upang alamin ang masalimuot na kasaysayan ng bahay at ng mga tao na dating naninirahan dito. Sa kanilang pagsasaliksik, natuklasan nila ang mga alaala ng mga dating taga-baryo tungkol sa pamilyang dating may-ari ng bahay. May lumabas na mga liham at mga journal entries mula sa mga pamilyang kasamahan ng mga taong namatay sa trahedyang naganap sa bahay. Sa pamamagitan ng mga ito, nakuha nilang higit pang maunawaan ang buhay at relasyon ng mga dating nakatira sa bahay. Sa mga dokumento, nalaman nilang ang pamilyang may-ari ng bahay ay kilala sa kanilang pagiging palabang at matulungin sa komunidad. Ngunit sa likod ng kanilang matagumpay na imahe, may mga lihim din silang tinataglay. Natuklasan nila na ang pamilyang ito ay may mga natutunang espiritual na ritual mula sa mga lokal na kultura, at tila ba may mga pagpapakita ng kababalaghan na nangyayari sa kanilang tahanan. Sa isa pang dokumento, isang liham mula sa isang kaibigan ng pamilya ay nagpapahiwatig ng mga alingawngaw at mga tila boses na hindi mawari ang pinanggalingan. Binanggit din niya na noong isang gabing may malakas na ulan, siya'y narinig ang mga hagulhol at panaghoy mula sa bahay, at nang dumating siya upang tingnan kung ano ang nangyayari, wala na siyang nakitang tao sa loob ng bahay. Ang mga historiador at archaeologist ay nagkaroon ng higit pang pag-aalinlangan kung ang mga kaganapang ito ang nagdulot ng kababalaghan sa bahay. Maaaring ang mga ritual at kakaibang aktibidad ng pamilya ang nagdulot ng mga enerhiyang hindi maipaliwanag at ang kanilang paglisan ay naiwan ang mga ito sa bahay. Hanggang sa ngayon, ang lumang bahay ay itinuturing pa rin na isang lugar ng kababalaghan. Ang mga anino ng mga dating nakatira ay sinasabing napapanood pa rin sa mga gabi ng malakas na ulan, patuloy na nag-aalab ang kanilang mga damdamin at hinahanap ang kapayapaan na hindi nila nakuha noong sila'y nabubuhay pa. Ang kwento ng grupo ng mga kabataan ay nagdulot ng mas malaking interes sa lumang bahay. Marami ang nagsabing na paglaruan lamang sila ng kanilang imahinasyon, ngunit may mga taong naniniwala sa mga kwentong kanilang inilahad. Hanggang sa kasalukuyan, ang lumang bahay ay nananatili pa ring isang tanyag na lugar ng kababalaghan at misteryo, patuloy na nagpapakita ng mga anino ng mga dating nakatira sa mga nagnanais na magtuklas ng mga lihim ng nakaraan.
Sa huli, ang kwento ng lumang bahay ay isang kombinasyon ng kasaysayan, kultura, at mga misteryong hindi matutukoy. Bagamat may mga pagsusuri at pananaw na nagpapaliwanag sa mga pangyayari, ang kagandahan ng kwentong ito ay ang kakulay at kakulangan ng kasagutan na nagpapalakas palalo sa kababalaghan ng lugar na iyon. Hanggang sa kasalukuyan, ito ay nananatiling isang lugar ng interes at pang-aakit sa mga taong gustong alamin ang mga hindi maipaliwanag na bagay sa mundo.